At anong mga pangunahing dahilan bakit ninyo gustong ma-impeach si BBM? Alam mo ka, Jerry Catunying, sa ating batas, sa ating gobyerno at sa ating mga alitintunin na sa ligang batas, wala kang pwedeng kaso sa presidente na pwede mong i-file sa ombudsman o pwede mong i-file sa korte. Tanging ang impeachment process lamang ang nagbibigay daan para yung reklamo ng taong bayan, yung reklamo ng mga mamamayan laban sa presidente, no, at sa mga constitutionally mandated officials, makapag-file ka ng reklamo. At dito nga sa kaso natin, nandito yung unprogrammed allocation na ginawa ng ating Pangulo na taon-taon yan. Almost, alam mo, sinasabi ni Congressman Rice, 2 trillion pesos. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko 2 trillion. Sabi ni Congressman Rice, hindi. Pare, sabi niya 1.4 trillion kasi yung iba naman hindi na-release. So itong Pangulo na pinipirmahan niya, yung President's budget, nandyan na yung pag-diverse nung ating PhilHealth funds, no? Napakalaking problema yan sa atin. Ang nawala ay 60 billion pesos. Yan ay pondo ng taong bayan, hindi naman pondo ng gobyerno yan, na kinuha sa PhilHealth, nilagay doon sa pondo at naisama yan doon sa mga flood control allocation at ilang pang mga proyekto na malalaki kickback. Nandyan yung PDIC na inilagay din nila. Tapos pinirma ng Pangulo, yung PDIC is 107 billion. Tapos nandyan din yung rider doon sa konstitusyon sa ating sa budget na sinasabi nga yung mga reserve funds pwedeng kunin para i-divert na illegal, pinirma ng Pangulo. Pangatlo dyan, yung isa sa mga highlights, no, yung sinasabi nating pag-divert ng pondo doon sa mga pangunahing proyekto. Ang isa parati kong binabanggit, yung Metro Manila Subway, na sayang. Dapat 2028, bago man lang umalis ang Pangulo, natapos niya. Pero dahil dinivert yung pondo, ang ginagawa naman doon, nandun na to sa NEP o yung National Executive Program, kinukuha nila, nilalagay naman sa program, baliktad. At doon naman sa NEP, papatungan nila ng bagong proyekto. Nakaramihan nga dito ay yung mga high infrastructure, high kickback projects. Okay.